Good afternoon sir, pasensya na po, yung pang-alasin ko lang na video ang nakunan ko ngayon, hindi ko nakunan kanina kasi tinapos ko rin yung ginagawa ko dun sa baba para pag binidyoan ko po ngayong hapon isahan na lang. Pakita ko lang ko yung ginawa ni Kueno ngayon. Nandito ako sa eksaktong lokasyon, yung binubungkal niya na lupa kung ay na kawayan. Kung mapapansin nyo, napakalaki na nung nabawas na lupa. Tapos possible na ho siyang daanan. Dito ako duman ngayon paikot sa kanya. Pati dito sa ilalim na hukay niya na. Sabi ko na lang wag nang sagarin pa dun sa dulo kasi baka naman makadisgrasya, baka pag ano niya paghukay niya lalo baka biglang bumigay, para iwas disgrasya rin tayo. Total na hukay niya naman po na paikot kasi masyado na malalim yung nandun pa sa loob. Ito na lang nasa gilid-gilid ang kukunin niya bukas. Tapos tinanggal niya na po yung kawayan na naka protection dito sa may lokarya kasi nakakasagabal sa daan. Kung may ideya ko kayo kung anong gusto nyong ipalagay para maging pinaka-guide ng puno, sabihin nyo lang po sa amin para magawa namin. Kung gusto nyo pong lagyan ng pabilog na semento sa ilalim, total may semento pa dun na isa, di ko naman nauubos lahat dun sa kulungan ni Coco, pwede namin ipaikot dito. Baybayan namin ng maliliit na bato na pang riprap para magkaroon ng ng para magkaroon ng disenyo sa ilalim, kagaya nung lokari rin natin doon sa may kondo. Tapos yung butas hindi pa niya napunuan, hindi naman ganong kalalim, nasa kulang-kulang 1 metro pa yung lalim, pero marami na rin yung nadagdag niya. Pupunta po ako dito sa may sinasabi ko na plano namin. Pag hindi na nagkasya yung inuukit na lupa, ito yung tutumbukin namin na lupa, itong nasa harap ko ngayon. Kukuha ko ng magandang lokasyon para makita nyo yung pagkaumbok. Ayan sir, i-focus ko. Nakaumbok po kasi yan Hindi po natin tatanggalin ng bawas sa gilid kasi po protection yan sa riprap. Ang diskarte po namin, yung matatapis natin, papantayin lang namin siya, tapos lalagyan po namin siya ng daan papunta doon sa kabila kasi slope din po siya. Ang magiging resulta po niyan, pwede pa siyang daanan, tapos pwede pa siyang mag set up dito si Kuya Nuno ng maitatanim na halaman pag napatag yung ibabaw. Hindi naman din po ganon karaming tatanggalin, dagdag lang sana dun sa may butas. Kasi pag binawasan po natin ng marami, baka naman hindi ko kasi kabisado yung riprap sir, kaya kung papasapasa naman namin, dadamihan namin yung kukunin na lupa, baka makaka-apekto dito sa nakabaybay na riprap kasi sa tabi lang niyan. Tapos saglitan ko lang yung yung nilagay ko sa may kanto dito sa may landing. Hindi po ako naglagay ng maraming paso sa mga kanto para hindi naman maging overrated yung itsura nya. Tapos nilagyan ko lang dito yung pinapalagyan nyo. Maliban dito sa picture sir, may video to, kaya maliban dito sa video may picture to, kaya pwede nyong pagmasdan ng nakapokus lang. Tapos ngayon tututukan ko siya ng video dito sa katabi ng heater. Tapos dito sa may harap, di na ako naglagay sa may pinto kasi magiging istorbo. Mas nilagay ko po yung upuan kasi mas may pakinabang yun. Dito lang ako naglagay ng paso sa may harap ng bintana, saka dito sa katabi niya na Tapos pag umakyat po kayo, ito yung magiging style niya na.
Yung Chinese bamboo sir, kumuha ko kanina. Ang problema, hindi ko na po nilagay din sa may sampayan. Ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Tatlo pa lang yung kuha ko eh. Kasi ayun yung available na paso na malalaki na nakita ko kanina. Nilagay ko na lang ako dito. Ang problema ko kasi pag nilagay ko doon sa side sa sampayan, nilagyan ko na lang siya ng maganda-ganda lokasyon na hindi naman masasayang yung ano niya, yung laki niya. Lagay ko dito sa may pagitan ng nakahanay na binili natin na halaman. Isa dyan sa taas. Tapos pag binaybay nyo po yung taas, pag dito kayo dumaan sa may hagdan, lahat po ng paso na nilagay ko wala sa daanan para maging possible lahat ng daanan. Yung nakita nyo paso sir na wala pang laman, lalagyan ko na lang bukas. Ang nilagay ko dito sa may sampayan na pinapalagyan nyo, yung kaparehas din ng mga halaman na nakuha ko dun sa baba. Para organisado tignan, pare-pareha, saka hindi ko masyadong pinagdikit-dikit, nilagyan ko ng space. Yung sa may Bayabas area sir, hanap pa ako ng kahit dalawang paso ulit. Dadagdagan ko yun kasi tig dalawa lang yung nailagay ko. Napagbaba nyo po dito sa ilaw, kakapareso yung nilagay kong halaman. Tapos pag binyo yung nilinis natin na area, ayan o yung itsura nya. Lalagyan ko lang ng mga bato sir na papilog sa ilalim. Total may semento pa naman para magkaroon ng protection yung puno, at the same time maganda ang tingnan sa sa taas. Bukas po tuloy pa rin yung pagpupuno ni Kuya ng lupa dun sa may dulo, kasi medyo malaki pa. Nasa kulang-kulang 2 metro pa o pahilis, tapos yung lalim niya na kulang-kulang 1 metro pa, kaya kailangan pang damihan. Tapos pag nakatapos po, tatargetin niya na yung pala-pala dun sa may honeymoon. Hindi ko na lang po pinalalagay ng malapit dun sa may pader ng honeymoon para hindi umakyat hindi po umakyat yung sayote dun sa bakod. Lagyan na lang po ng space. Papakita ko sa inyo bukas kung paano yung setup. Maglalagay ko kami ng kawayan na paglalagyan. Kukuha na lang po ko ng video bukas.